Tumayo po ang lahat. Ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, sapagkat siya ang may likha ng lahat ng bagay. Amin Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na muli kami ay magsasama-sama upang tunay na sambahin ka, purihin ka, luwalhatiin ka, pasalamatan ka sa kabanal-banalan mong pangalan. Hayaan mo po Ama na patuloy kaming samahan sa gawain ito at hayaan mo pong akayin ang aming mga kapatiran pa na dumako sa iglesyang ito upang makasama namin sila Ama sa pagbubulay-bulay ng iyong salita sa gabing ito. Hayaan mo po Ama na magkaroon ng kaayusan at maging handa ang lahat ng may bahagi sa gabing ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Awitin po natin ang may kasiglahan ang si Jesus. Si Jesus ay hirap natin binasan, nagbigay ng kapalaran, Diyos ay madalaginan. Gaano nung baya't hirap ang ating dinadanas, pagkat di natin nilagak sa Diyos ang ating lahat. May tukso ba't kaguluhan, buhay ba'y tinitikman, tayo ay huwag manglupay-pay sa Diyos nating isaysay. Si Kristo'y walang katulad, kabahagi sa hirap. Ang lahat nating bagabag sa dalang ihayag. Mabigat pa ang pasanin at maraming isipan, kay Jesus mo idalhin
ay makakarinig tayo ng pagpapahayag ng pasasalamat sa kabutihang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Si kapatid Bea Balida. Magandang gabi sa atin lahat, lalo't higit sa ating Panginoon Diyos. Hindi ako ito dapat ang magpapasalamat, kundi si Ibet. Wala lang siya dahil nga, inuubos siya hindi nga po siya nakapasok eh. So yun, ako naandito ngayon ako sa harapan nyo. Papasalamat ako sa Panginoon Diyos at dahil nga sa kabutihan na patuloy niyang ipinakakalob ng pamilya ko. At tunay nga, patuloy kong ipinagpapasalamat yan. Bagamat po ay talagang sobrang ang pasaway ang aking mga anak, mula nga sa aking asawa hanggang sa mga anak kong lalaki. Mula sa panganay ko hanggang sa pangatlo. Ang pasaway sila, marami silang mga problema, sabi nga sa akin. Wala naman akong magawa at dahil ang nagagawa ko lamang ay ang panalangin. Yun na lamang, lalo na sa aking anak dahil nga, alam niyo ba, hindi na lang depression, ano ba yung nadidepress siya, kundi talagang meron na siyang depression na dinadala na hindi na siya pwede mapagsabihan. Maniwala kayo, nagkikitil na siya ng buhay niya. Doon talaga na lulungkot ako sa ginagawa niya. Imagine, almost 2 years na ginagawa niya, dala nga sa frustration na mayroon sa kanya dahil nga ng trabaho. Hindi niya kakatrabaho. Hindi daw niya matanggap ang nangyayari sa kanya. So, ang nangyari, nagka-depression siya. Nawawala ng bait. Pati ng katawan, sarili niya, kinikitil na. Tapos, wala siyang magawa. Ang ginawa niya para matapos ng buhay niya, una muna yung pampatulog. Hindi nakasiyahan, ang ginawa, buong plaskera. Alam niyo yung plaskera? Hindi pa rin talaga totoo ang Panginoon Diyos. Hindi niloob ng Panginoon Diyos na mangyari sa kanya. Kasi nga po, sa araw-araw at araw-gabi ko na pananalangin para sa kanya, talagang naaabot ng banal na Espiritu siya sa dahilan sa aking panalangin. Imagine, isang buo, inubos, nung makita nung asawa niya, ganito ang ginawa. Habang kami nag-uusap, dahil talagang na siya, lungkot na lungkot niya, ganito ang nangyayari sa amin, ma. Ganito. So sabi ko, anong gagawin ko? Dito ako. Wala akong magagawa, kundi ang sabihan ko na lang kayo na relax na lang kayo, lumapit kayo sa Panginoon Diyos. Wala na pakinig ang anak ko. Sabi ng asawa niya, Mama, wala na akong magawa. So, habang siya nagsasalita, ang ginagawa naman ng anak ko, habang kami nag-uusap, ang ginagawa ng anak ko, tama na, ang sabi niya gano'n. Naririnig ko. Maya-maya, Mama, pumipikit na si Michael, sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit? Anong ginawa? Nung nakita niya ang gamot na nasa plaskira, yung pangpatulog, Mama, inubos ang gamot. Ininom ng lahat. Tapos, sabi niya, umiyak siya ng umiyak yung asawa, yung babae. Tapos ang ginawa niya, gusto magpakamatay. Sabing gano'n ng babae. Naririnig ko pa. Nung sabi niya gusto magpakamatay, ang ginawa niya, alam niyo ba? Siya mismo, ang babae mismo ang nagsugat sa kanya, 6 na sugat. Mula dito, gusto magpakamatay So, pinabayaan lang ng anak ko. Nung siguro, nawala na ang aming pag-uusap, doon ko nalaman na doon na sila pumunta sa ospital dahil pinahin na.
So sabi ko, siguro ang gulo nyo nung mga oras na yon dahil na mag-iiyakan ang mga anak. So wala nang kwento hanggang sa ngayon. Nakita ko na lang yung sugat ng isang sugat mula dito ay sobrang lalim. So sabi ko, wow, itong mga nangyayari dito. So ganun pa man, doon ako nagsasabi, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos na dahil sa gabi-gabi kong dalangin, araw at gabi, na sila ay ang aking ipinananalangin, na aabot siya. So hindi na papangyari. Sabi nga ni Michael, Mama, gumagaling na, sabi niya ganon. Hindi nga na umapikto ang sugat sa akin. Hindi daw ako naaapektuhan nang dahil sa kahit daw may sugar. Kasi may sugar siya may diabetes siya. Minanayam po sa akin. Yun. So, yun ang nangyari sa kanya. Hanggang ngayon, pinauuwi ko, ayaw naman. Dahil sabi niya, hindi ako makauwi, Ma. Kasi nga, hindi ko maiwanan ang aking mga anak. Yun ang sabi niya. So, anong gagawin ko? So, wala akong magawa, kundi yun na lang ang panalangin. Every now and then, sa loob ng maghapon, yan lang naman ako sa bahay. Yun ang patuloy kong dalangin sa Diyos na wag mangyari ang mga gustong mangyari. Kasi nga, totoo yan, kasi wala pa siyang pananampalataya. Wala pa siyang pagtanggap sa Panginoon Diyos. Yung aking panganay na yan. Yun ang sinasabi kung bakit akong sasabi, ang tawag dito, mga pasaway ang mga laking anak. Ayun, meron din siyang, ang tawag dito, problema. Iba nga lang ang mga problema nila iba-ibang level. So, yun ang nangyayari sa buhay ko, aming pamilya. Na kung saan, ipinagpapasalamat ko pa rin yan sa Panginoon Diyos dahil ito kami. At sila nandyan, nagsasama-sama. Pero sa kabila nun ay talagang, sabi ko, kapit lang tayo sa ating Panginoon Diyos. Walang iba tayong pananaligan kundi siya lamang. Walang iba. Kaya yun sa aking mga binahagi, isa lamang pagsubok yan sa amin. Pero napagtatagumpayan namin. At the end of the day, dito sa aming tahanan, maayos naman din kami. Bagamat yun nga nangyayari, hindi ko iniinda. Basta ang mahalaga, ito kami. Maharap sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat nga ng sitwasyon ng buhay namin, napapangyari ang tamang sitwasyon ng aming buhay. Kaya po, wala po akong ibang masabi, kundi ang pasalamatan ang ating Panginoon Diyos sa ginagawa sa amin. Yun lang po, at yun ang aking nibahagi sa mga nangyayari sa ating buhay. Yun po. Babalik ko yan, ang papurit po sa salamat. Magandang gabi po sa atin lahat. Tayo po ay tumayo at magpuri sa ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon sa mga buhay natin na kahit na maraming pagsubok, nandito pa rin po tayo naglilingkod sa Kanya. Kaya tayo po ay awitan siya. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple.
Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. And forever be our God. And forever be our God. Yan, palakpakan po natin. So, sa next song naman po, sabi nga po siya, sharing po kanina, na kahit na buhay na po yung kapalit, hindi pa rin po tayo pinapabayaan ng Lord. And nandito pa rin po tayo. And yung mahalaga po is, nagpasalamat tayo at buhay tayo ngayon. Kaya ibalik po natin sa ating Diyos ang ating papurit pasasalam. Tayo po lahat. Ah
Palakpakan po natin ang ating Ngayon naman po ay makakarinig tayo ng mensahe ng Diyos na ihahatid sa atin ng chairman ng mga diakono at diakonisa sa katauhan po ni Diakonisa Chona Pagkalinawan. Chairman talaga, Ate Cora. Madam Chairman. Sige po, ako po muna yung magpapasalamat dahil sa mga binibigay sa akin ng Panginoon Diyos. Alam natin na tayo, kada pamilya ay may kanya-kanya mga pagsubok. Pero laging natin tatandaan, andyan lang ang ating Panginoon. Hindi niyan tayo iiwan, ni pababayaan man. Salamat po sa mga pagpapalat biyaya na aking nararanasan sa aking buong pamilya, bagamat may mga pagsubok ay kayang-kaya nating lutasin yan. Sige po, tayo po'y mag-uumpisa na. Good evening po muna sa ating lahat, higit sa ating Diyos na buhay. Sa ating iba't ibang sitwasyon sa buhay, mayroon tayong mga emergency hotline, police hotline, fire department, barangay hotline, city hall hotline, o iba pang maraang mga hotline na alam natin na kinakailangan natin pag tayo nasa emergency na panahon. Sa ating Diyos, meron din tayong access para sa kanyang hotline. Hindi ito nalolobat, palaging full charge. Hindi ka mahihirapang kumunik kasi direct call ka at walang expiration. Palaging open ang kanyang line. Sa ating pag-aaralan ngayon, iisa-isahin natin kung ano-ano yung mga Bible verses na ating tatawagan o lilimiin kung tayo ay nasa ganitong sitwasyon. Ang ating pong topic ngayon, power of prayers. Bible emergency numbers. Sabi nga, 12 po yan na ating pag-uusapan po ngayon, pagbubulay-bulayan. Number 1 po. Ayan. Basahin ko po muna yung 12. Overwhelmed, worried, scared, lack of faith, tempted, stress, sick, drain, loss, sad, bitter, lonely. Alam ko po na lahat po tayo nakakaranas ng ganito. Kaya ibinigay po itong mga numbers na to para atin po siyang matawagan sa pamamagitan ng ating Bible. Bubuksan po natin yan isa-isa. Overwhelmed. Sa Matthew 11:28-29, ganito pa sinasabi, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sabi nga, kung overwhelmed ka, kailan ba natin nararamdaman na yung kagalakan? Yung inner joy. Yung una natin siyang nakilala, una natin siyang tinanggap na Panginoon na tagapagligtas. Nagiging parang napakainit ng ating pagtanggap. Kumbaga sa apoy, nagliliyab. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan at kapighatian. Kaya kung kayo ay overwhelmed, baging yung bubuksan yung Matthew 11:28-29. Pangalawa po, worried. Saan ba tayo nag-aalala? Sa buhay natin, sa future natin, sa ating pag-aaral, sa kinakakainin natin sa kinabukasan. Napakarami nating alalahanin. Sabi nga sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo ito sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi nga, yung worried na yan,
Baliwala yan, dituldok lang yan sa kayamanan ng ating Panginoon. Alalahanin natin, sabi nga, kung nasa atin ng Diyos, wala ka nang hihilingin pa. Nararamdaman niyo ba yung nung kayo nakaramdam na walang-wala kayong makain? Diba? Naramdaman po namin yan nung mga panahon na kami ay talagang nasa pagsubok. Hindi ka magtataka, may bigla na lang magbibigay sa'yo. O kaya may gagamitin ng Panginoon na parang kapatiran mo, nabibigyan ka ng makakain, kahit alam mong kikilos at kikilos ang Diyos. Sabi nga. Pangatlo, scared. Saan ba tayo natatakot? Sabi nga sa Isaiah 41:10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Takot tayo saan? Sa dilim ba? Sa pag-abot sa ating pangarap? Baka tayo mag-fail? Kapag ikaw ay nalagay sa isang posisyon, di ba pag tayo nahalal dito sa ating iglesia bilang isang mga officer, ano yung una mong nararamdam? Di ba natatakot ka? Iyon, naranasan ko yan. Lalo na nung niluklok ako dito sa pagiging, sabi nga ni Madam Cora, ay chairwoman. Sabi niya, wala akong kakayahan para sa mga ibang ang alam ko lang ay maging officer, pero yung ganyang may binigyan ka ng posisyon, ang bigat ng binigay sa iyong posisyon. Pero alam ko ang Diyos, hindi niya ako iiwan, hindi pababayaan man. Kaya ngayon, nararamdaman ko, nakukuha ko na kung ano yung posisyon ko. Dahil tinutulungan ako ng aking mga kadikons para makasurvive kami sa ganitong mga binibigay na project para sa deacons. Sabi nga, sa pang-apat, lack of faith. Sa Proverbs 3:5-6, sa halip, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Sabi nga, kung may suliranin ka, idulog mo sa Panginoon, ibigay mo sa Kanya, siya na yung pabayaan mong kumilos sa iyong buhay. Narinig ko kanina si Ate Bea sa kanyang testimony, ipagkatiwala mo yan sa ating Panginoon. At siya yung kikilos. O yung kabalisahan mo, sabi nga, siya yung magkokontrol. Ang Panginoon Diyos ang may control ng lahat ng sa buhay natin. Ang keyword lang ay magtiwala. Tempted, panglima, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Sabi nga, maraming mga Bible character na sinubok ng ating Panginoon. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Tinukso siya ni Satanas nung siya ay nag-aayuno sa bundok. Pero nagtagumpay ba si Satanas? Di ba hindi? Yung asawa ni Haring Potiphar, di ba? Tinukso niya si Joseph. Anong ginawa ni Joseph? Di ba? Tumakbo siya. Kaya nga sabi sa kanta, tukso, layuan mo ko. Pag dumalapit na yung tukso, tumakbo na lang kayo. Sabi na, yun ang masasabi ko. Pati yung si Adan at si Eva, di ba? Yung ahas na nagpanggap na, si Satanas na nagpanggap na ahas, sinukso niya si Eva para magkasala. Sabi nga, si Ananias, si Sapphira, niloko nila Espiritu Santo. Isa ito sa mga nararanasan natin bilang anak niya. Kaya wag tayo magpadaig sa tukso. Stress, pang-anim. Sa mga magulang, granted na po ito sa atin sa araw-araw. Stress tayo sa gawain sa bahay, aminin po natin yan. Sa asawa, sa mga anak. Bakit nga ba? Kasi lahat ng kabalisaan natin, ilagak natin sa Diyos. Sabi nga, kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ito ibigay nyo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, di ba, kung tungkol sa inyong susuotin, di ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan, kaysa damit? Isipin na lang natin yung mga ibon.
Diba? Sila ba ay pinag-aano ng Panginoon? Diba? Meron na silang kakainin. Hindi sila kumikilos, pero ayan, binibigyan sila ng Panginoon ng pagpapala. Sabi nga sa 7, seek. Akong si Yahweh, sa Exodus 23:25, akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Sabi niya, tulad sa isang sundalo, sabi nga, kapag nasusugatan, ay lalong tumatapang. Sa ating pong anak ng Diyos, ang karamdaman ay ating pagdaraanan. Magaan man o simple lang ang pinagdadaanan nating sakit, pero ito'y may lunas. Binibigyan niya tayo ng lunas ng Panginoon. Sabi nga, ang tulong ng siyensya ng mga doktor, ipanalangin natin sa Ama ang kanilang pagkilos. Minsan kasi di natin alam kung bakit ito nangyayari. Sabi nga, why do bad things happen to good people? Si Lord lang po ang makakasagot niyan. Sabi niya, nais lang niyang ipabatid sa atin. Baka tayo nakakalimot o para ipakita ang kapangyarihan niya. Kapag tayo nagtanong ng bakit, andyan ang ating Diyos. Siya ang may control. Drain, number 8. Sabi nga sa Psalm 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi niya ako pagkukulangin. Ipinahihiwalay ako sa lunti ang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Sabi niya, nakaramdam na ba tayo na parang nag-iisa tayo o nanlulumo ka? Isa rin ito sa failure ng isang anak ng Diyos. Bakit? Mga kapatid, baka pakiramdam nyo lang yan. Andiyan ang Diyos. Handa kang tayo'y diligan kung tayo natutuyot. Abutin natin siya, wag natin bitawan yung kanyang mga kamay. Huwag tayong mag-umalpas kasi ito yung mapipil na iniwan tayo ng Diyos. Pero ang totoo, tayo ang lumalayo sa Diyos. Sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya, totoo yan. Kasi minsan nakakaramdam tayo na tayo nanlalamig. Diba? Sabi, pinabayaan na kami ni Lord. Bakit nakakaranas kami ng ganito kung kailan kami naglilingkod sa Panginoon? Doon pa dumarating yung mahihirap na pagsubok. Kapatid, sinusubok lang ng Lord ang faith mo. Kaya wag tayong bibitaw sa Kanya. Loss, number 9, loss. Sensya na ha, marami akong dito. Sa Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, kahit ang kamatayan o buhay, ang mga anghel o pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Nawalan ka na ba ng mahal mo sa buhay? Ako po, nakaranas po ako niyan, pero mabigat po. Anak ko po yung nawala. Sa buhay po namin, nagdaraang mga buhay, meron po akong nawalang isang apo. Nandito po siya ngayon. Nawala po siya sa palengke. 2 years old po yan. Ang dami kasing tao doon no? Pero ang likot kasi ni Noah. Pero nahanap naman siya ng magulang niya. Sa Bible character, sino ba yung nawala at bumalik din sa kanyang ama? Tama po, yung isa sa mga prodigal son. Tayo, pilit tayong kumakawala sa ama dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayong bitawan. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kung nararamdaman mong ikaw'y nawawala, kapatid, hindi ka nawawala. Ikaw lang yung lumalayo sa atin, sa ating Ama. Sabi nga, sad, number 10, sad, si Yahweh ay mangungusap sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot, ni panghinaan ng loob. Bakit ba tayo malulungkot? Dahil namatayan tayo? Dahil di ka nakapasa sa exam? Dahil nag-away kayo ng boyfriend o girlfriend mo? O ng BFF mo? Paano ba ito ng Diyos na tayo malungkot? Hindi. Hindi naman, di ba? Sino nga ba yung tatak natin nang tayo'y kumilala sa ating Panginoon? Di ba yung banal na Espiritu? Siya yung maglilid sa atin.
Siya yung gagabay sa atin. Siya yung gumagawa ng parang para hindi tayo makaramdam na tayo ay nalulungkot. Pero ang masama naman doon kasi minsan namimighati ang banal na espiritu kasi tayo ang gumagawa ng masama. Tayong gumagawa ng kasalanan para siya ay lumayo sa atin. Sabi nga, tara, hanapin natin ang kanyang pagmamahal at pagkalinga para sa iyong lungkot mo'y mapalitan ng galak. Diba? Wala namang imposible sa Panginoon. Number 11, bitter. Sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo yung loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ano ba? Di tayo dapat bagay sa ganyang salita. Bakit tayo mabibiter? Mayaman ang ating Diyos. Gatuldok lang yung problema natin kumpara sa kayamanan niya. Sabi nga, hindi tayo makakaranas ng hirap dahil tayo tinubos para sa ating kaligtasan. Kaya wala na sa ating yung salitang bitter. Dahil ang Diyos ang ating better God to provide everything. Ang panghuli po ay yung lonely. Sa Hebrews 13:5, huwag kayong magmukang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan. Ni pababayaan man, malungkot ka kasi wala kang pera. Bakit? Pera lang ba magpapasaya sa atin? Sabi nga, kontento ang mga anak ng Diyos. Kahit konti lang yung nakahain sa hapagkainan, ang mahalaga, sama-sama ang pamilya. Sama-sama yung mga anak ng Diyos na nagpapasalamat sa mga pagpapalang ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Alisin na natin yung salitang iyan at ating palitan ng kagalakan. Muli po natin balikan yung 12 na Bible emergency numbers. Overwhelmed, worried, scared, lack of faith, tempted, stress, sick, drained, lost, sad, bitter, and lonely. Sabi nga itong mga salitang ito, may mga numbers sa atin sa Bible. Kung tayo nakaka-feel na tayo ay nag-iisa, nalulungkot, nagwo-worried, tinutukso, andyan lang yung Bible. Basahin natin. Andyan po yung mga numbers na ibinigay ng Bible verse sa atin. Kaya lagi natin itong dili-diliin, lagi natin pagbubulay-bulayan. Tayo po'y manalangin. Aman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa mga salita mo na aming pinagbulay-bulayan. Sa panahon na kailangan ka po namin. Alam namin na naririyan ng iyong mga emergency numbers, Ama. Buklatin po lang namin ang aming Bible at makikita namin ang sagot sa iyong mga katugunan para sa amin. Salamat po, Ama, sa mga salita mo. Ito po ang aming samot na namin sa pangalan ng iyong malanak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Diakonisa Chona Pagkalinawan, sa words of encouragement sa gabing ito. At ngayon naman po, isang mensahe sa awit ang ating mapapakinggan sa pamamagitan ng ating kapatid Carissa Santa Ana.
sa dakila naming Diyos. Walang papantay sa iyong pagmamahal. Ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo naririnig ko, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-ibig mo naririnig ko, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pagmamahal na walang katulad. Ayan, dadako na po tayo sa ating panalangin sa gabing ito. Ang mga nasa tahanan ay mangyari pong sumabay sa pananalangin. Ang mga ipapanalangin po ay makikita natin sa ating live stream. Yung pong prayer group 1, panalangin para sa may karamdaman, sa inyo po ito mga kababaihan. At yung prayer group 2, panalangin para sa mga gawain at paggawain ng Tipas Unida Church, ito pong 2 row. Ayan. At kayo po, na the rest, kayo po ang group 3, panalangin para sa mga membro ng ating iglesia. At ang prayer group 4 po ay para sa mga kalalakihan. Sige po, magsama-sama na po kayo. Tayo po ay tumayo.
Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na muli nagkasama-sama, Panginoon, ang iyong mga anak upang patuloy kang itaas, upang patuloy ka papuriya, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maraming po salamat, Panginoon, sa yung tao na ginamit, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay at kanyang kaalaman, Panginoon, upang maibahagi, Panginoon, ang kanyang mensahe sa gabing ito, Panginoon. Dalahin po namin, Panginoon, na patuloy siyang pagpalain, patuloy siyang ingatan, at patuloy siyang gabayan, Panginoon. Patuloy siyang gamitin sa kanyang ministeryo, Panginoon. Dalahin din po namin, Panginoon, ang aming pag-iwalay sa sandaling ito, Panginoon. Naway ang banal ng Espiritu, Panginoon, siyang patuloy na manguna sa amin hanggang kami ay makarating sa aming patutunguhan, sa aming tahanan, Panginoon. Sa iyo, papuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Kanya makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Announcement po, yung po pwedeng mag-stay, stay lang po. Magjo-join po tayo sa special prayer para kay Pastor